Magka-calibrate tayo ng flow meter, flow indicator transmitter. Pinoy Calibration Master. 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 201. Stop. Titingnan lang natin yung kanyang output. Ang brand niya ay microsensor. MFE 600. Tapos ang HMI niya ito 201. 201. Tapos punta tayo dito sa likod. Simulate lang natin yung SMA niya para malaman natin kung ano yung range din niya. Kaya yung kanyang terminal. Kailangan natin basahin yung terminal niya. Kailangan lang natin basahin kanyang terminal. Number 4. Number 4. Ayun, yung number 4. Ibig sabihin yun, out. Namin, output, positive. Tapos yung negative niya, ito. Nakalagay sa number 6. Ayun, number 6. Ayun yung number 6. Ayun, nakakapit dun sa number 6. Common. Ito yung II2. Isang ampere current. Negative, yan yun. Tatanggalin lang natin yan. Ano ka, Joshua? Video ako dito. Video mo lang ako. Ay, ginawa ka ako dyan. Ganito sir, ganito. Yan. Kita ba ako dyan? Sige, sokotay mo dito. Ayan. Tatanggalin siyempre natin to. Tanggalin natin. Pero dapat may marking ka. Nag-marking na ako dito ng pinagtanggalan ko. Para hindi ako malito kasi sa dami niyan. Baka maisok-sok mo sa iba. May magka-problema pa. Ito, yung tagging niyan, nilagyan ko na sulat dito. Tapos, isinulat ko rin sa takip. Ayan. Para hindi tayo malito, ito yung upper, ito yung lower, yung nasa baba. Number 4 at number 6. Tapos ito yung code ng wire. Kailangan natin isulat para hindi tayo malito kasi mahirap sa electrical. Pag nagkamali ka dyan, maaaring pumutok yung fuse mo. Yan, tanggalin natin yan. Yan. Ang una natin gagawin, make sure natin na walang kuryente. Walang kuryente itong wire. Baka mamaya may 24 volts yan eh. Ang gagawin natin, edi measure natin. Pasuyo nga muna ng isang tester. Ayun o. Mas madali yun. Kaya lang, dalawa lagi tester po kasi mas madali yung isang gamitin. Minsan dito sa multifunction. Minsan kasi dito sa multifunction, namamali ako rito eh. Minsan naka-source eh. Minsan naka-measure. Pag sa multimeter, meter na kagad. Hindi ka na magkakamali. Kaya pag mag-testing ako ng volts or ng mga current, laging measure na para sigurado tayo. Baka mamaya kasi pag-source yung ating tinesting, tapos naka-source din tayo, yari, photo-compute natin. Yan, testerin muna natin kung may voltahe ba itong wire. Baka mamaya meron.
Pero sigurado naman niya na ang mga supply niya nasa 24 volts lang. Kasi 24 volts lang to ang ating transmitter na to. Testerin muna natin. Ilagay natin sa volts. Edi nasa volts. Edi measure natin volts. Common. Using 789 fluke. Pero pag marunong kayo niyan, halos same lang lahat ng tester. So, tingnan lang natin dito. Measure yan volts. O ngayon wala. O dahil wala, sure na tayo na hindi ito yung source ng 24 volts at ng current. O subukan din natin sa current para sigurado. Ayan. O wala rin current. Ibig sabihin hindi dyan yung current. Testerin naman natin yung pinanggalingan niya, yung dalawang wire, yung dalawang terminal. Yan, palit tayo ng tester. Kailangan nasa simulate. Mali. Nako, nalog yung battery. Ayan, nakalagay sa simulate. Pero measure lang yan, measure. Testeran natin yung tinanggalan natin. Dapat may 4 mA yun kasi nakapatay siya eh. Wala siyang takbo. Dapat 4 mA. 0% ang reading niya. Then tester. O yan, may reading siya na 3.984. Negative 0.1%. Ibig sabihin, ayos. Okay lang siya. Okay yung transmitter niya. Kasi pwedeng nababacuum kasi yung pipe niyan. Kaya ganyan ang reading. Ngayon, i-simulate na natin yung papunta sa HMI. Basta ganun lang pag-testing lagi. Pag mag-testing kayo ng electrical, yung tinanggal yung wire, susukatin nyo muna kung may voltahe. Pag wala, sigurado na kayo na hindi yun yung supply ng 24 volts. Tapos sunod, yung terminal naman. Pag yung terminal, may supply ng 4 mA, may na-measure kayong 4 mA, iyon na yung output. Tama. Tapos yung wire na yung babatuhan nyo. Ngayon, na-testing na natin na yung terminal ay merong output na 24 volts. Yung wire na ang babatuhan natin, papuntang HMI. MA. Source na tayo. Ayan, source na tayo. Ayan, source. Ewan ko lang kung lobat ulit to. Bago pa to, Joshua? Okay yan, sir. Sabi mo eh. Pero dapat hindi kayo magdidikit sa body ang mga wire nyo na yan ha. Sisira yan. Sisira fuse nyo dyan. Ayan. Naka 4 mA. Pero nalaman ko na to kanina ang range niya ay 0 to 50. 0 to 50 ton ba yun? Cubic meter per hour. Ngayon 4 mA naka-zero yan doon. Ngayon, i-ano natin sa 12 mA. Expected reading natin dyan 50%. Nasa 25 cubic meter per hour. Dapat yun ang reading niya. Tingnan mo kung ano, doon yung reading. Hintayin mo na lang ha. Kasi baka nagka-loading. Yung stay put na. Baka nakaliyan na yan. Meron dito nakabago yan. Nakabago yan. Meron pa ba kayo mababa? Kasi visit mo mamaya. Ayos na, sir. 25 na. Ha? 25 na. Yung malapit lang. Ngayon yung kababa. Okay na? Ano reading nyo? 25. 25. Sakto? Sakto yung kanina natin.
Sir. O yan. Ngayon 50%, edi tama lang yung ating yung ating tawag dito, HMI, yung reading niya kasi sakto lang no. Ngayon, edi okay na yan. Tinuro ko lang sa iyo yung kung paano gawin. Okay na yun. Testingan naman natin yung 16 mA, 75%. Ayan, 75%, 16 mA. Expected natin doon 37, no? 37.5. 37.5. Sige. Okay, sir. Sakto. 37.50. Yan, sakto na yun. Sige, dito na. O ayun, okay na. Na-testing na natin. Hindi ko na ipapakita yung 0% at 100%. Ganun din naman yung basta 0%. 4 mA babato nyo, 0 doon. Kung 20 mA naman, 100% yun, 50 naman doon. 50 cubic meter per hour. Yun, okay na. Tapos na tayo ang ating calibration. Sige. Ngayon, ibabalik naman natin. Kailangan mahinga tayo sa pagbalik. Nasa na yung takip? Yung takip natin. Ayan. Yung tanda natin. Number 4. Tinanda natin yung may sulat. Number 4 yan. Yun yung positive. Tanda natin yan ha. Positive. Kailangan yun ang ibabalik nyo. Pag hindi yun ang naibalik nyo, sira. Yari kayo. O, tapos yan. Negative. O, yan ha. Subscribe Naaman, KO Masters.